Palakpakan nga muna natin ulit si Lord. Praise God. Yung mga nandito sa studio, pwede nang mag-settle down, pwede nang maupo. Yung mga nasa bahay naman, pwede na rin tayong maupo. Amen? Are we all excited to hear the Word of God today? Amen. Last week, I would like to thank everyone sa pasalamatan natin yung mga sumuporta sa ating 30th anniversary. It is very victorious and very successful. No? Palakpakan natin si Lord sa ating mga buhay. Praise God. At mga sana yung mga nanonood din online that came to celebrate with us, we thank you for your life. Amen? Mga kapatid, today is another Friday at kung hindi nyo napapansin, naka-jacket ako ngayon. No? Kasi malamig na dito sa Qatar. No? And we are very blessed. No? Hindi lang malamig, may kidlat-kidlat pa, may kasamang pag-ulan-ulan. No? And it is now our season na. Season na para yung mga tao lumamig ang ulo. Amen? So, if we are all excited, shall we all stand and declare our Bible? The count of 3. 1, 2, 3. This is my Bible. I am what it says I am. I can do what it says I can do. I have what it says I have. Today, I will be taught the Word of God. I boldly confess. My mind is alert. My heart is receptive. I will never be the same. I will never be the same. I will never be the same. In Jesus' name, amen. Remain standing, Father God. We are so blessed, Father God, that we are here, Father God. We are free to worship. We are free to serve you, Lord God. At muli, maraming salamat, Father God, sa aming mga buhay, Lord God, na muli nakasumpong kami sa iyong kadakilaan, Father God. We pray, Father God, that we are not a hearer only of your word, but a doer, Father God. Bless your message for today. We all acknowledge that apart from you, we are nothing. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede na tayong mga kapatid. So, today we have our new topic, but still in the kingdom, no? In the kingdom mentality pa rin tayo. We are, last anniversary, si Pastor Boji tinalaka yung Advancing the Kingdom. And today, we will start with our new series. Actually, isa lang dapat to, kaso lang medyo mahaba siya, kaya ginawa ko siyang part 2 para naman hindi tayo mainip. Kasi alam ko, pag lumagpas na tayo ng 1 oras, hindi na tayo nakikinig. Amen? So, ang ginawa ko, I segregated it in 2 parts, no? But the meat of the message of the Lord for today is about kingdom prosperity. Taas ang kamay dito ng gustong maging successful. Taas ang kamay. Lahat tayo gustong maging successful, no? Ang verse natin is found on, yung paboritong verse, especially si Kuya Kyle, paborito natin, Jeremiah 29:11. Anong sabi? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Sino nag-declare? Si Lord. No. Plans to what? To prosper you and not to harm you. Plans to give you hope on the future. If you heard of the word prosperity, what does it means? Baka isipin ng iba, nagpipreach tayo dito ng prosperity gospel. No? Walang prosperity gospel. Hindi po nakalagay sa Bible ang prosperity gospel. So we are trying to teach here, or we are trying to do the kingdom laws and philosophy of prosperity if you are in the kingdom of God. So if I ask you now, pag tinanong ko kayo, kapatid, are you prosperous? Prosper ba tayo? So what is the meaning of prosperity? How the world define prosperity? No? Kung ikaw ngayon, yung katabi mo, pag tinanong mo, kapatid, prosperous ka ba? Wag. Tingnan mo lang, tingnan lang. No? So, what is prosperity? Ano yung tinatawag na prosperity? And what is the worldview about prosperity? Sino dito ang may lahing in-check? Tapos ang kamay ng in-check. Yung may mga in-check. Magcha-Chinese New Year na naman. Ayaw na yung nagtaas sa likod, no? In-check, no? Pero, the word views prosperity if you are maraming pera, maraming kita, prosperous ka. Pag sinabi, kaya nga nauso dito sa Chinese yung word na pag bagong taon, ginigreet nila ang kanilang kapwa Chinese ng Kung Hei Fat Choi or Kung Hei Fat Chai, which we understand sa ating sariling pag-intindi,
Happy New Year and have a prosperous New Year. But actually, ang ibig sabihin nun, kung itatranslate mo sa Chinese, sana madami ka pang pera ngayong taon. Hindi yun Happy New Year, kapatid. Pag sinabing ko ni Patchoy. So, ibig sabihin, yung mga Chinese, they views prosperity as pera. Maraming pera. So, let's say, what is prosperity ba talaga? No? Prosperity comes from a Latin word, prosperos, with a U. And prosperitas, which means doing well. Ibig sabihin, maganda yung buhay. Yun ang prosperity in Latin. Pero, so ang ibig sabihin, it doesn't really talks about the abundant of money. Pag sinabing prosperous ka, it doesn't really talks about the abundant of money per se. But it's about your well-being as a whole that you are doing well. So pag sinabing prosperous ka, dapat you are doing well. Kasi maraming tao na maraming pera pero hindi prosperous. Ngayon pagpipiliin ka, maraming kang pera, meron kang 1 million ngayon pero hindi mo naman magamit kasi may sakit ka. Anong tawag sa'yo? Prosperous ka pa? Di ba? So ibig sabihin, prosperity is not about really the abundance of money, but it is about your whole being as your will in life. Ibig sabihin yung katayuan ng buhay mo ngayon. No? In the kingdom philosophy and law, actually, prosperity is your birthright. Pakisabi sa katabi mo, prosperity is your birthright. Birthright means, in other words, prosperity is directly proportional with success. Tanong, bakit, Pastor? Kasi it doesn't make sense that you are serving a rich, powerful God. You are the sons and daughter of the rich and powerful God, yet you are poor. Tama hindi? Yung tatay mo napakayaman, napaka-prosperous, tapos ikaw, you are poor. Don't mistake me ha. Yung sinabing poor dito, hindi rin to ibig sabihin the absence of money. Ha? Ang ibig sabihin din, ito yung hindi ka kaaya-aya sa iyong buhay. So, if your father is rich, normally, logically, you are rich. Tama hindi? Now, ang tanong, Pastor, bakit ang daming mga taong hindi prosperous? Now, my question is, lahat ba ng mga tao are inside the kingdom of God? Kagaya lang yun ng kwento. Bakit ang dadaming mahahabang buhok? Bakit lahat ba nagpapagupit? No? Amen? So, in other words, prosperity, kung titingnan talaga natin, it's your birthright. If you are inside the kingdom of God, if you are inuuna mo yung righteousness, ang sabi sa Matthew 6:33, seek ye first. If you are seeking first the kingdom, all these things will be added unto you. Amen? But what? You have to first prioritize the kingdom of God. Now, the design of the Lord in our verse is very clear. Anong sabi niya? Plans to what? Prosper. Ibig sabihin, in the kingdom philosophy, your future is already prosper. Na-define na yung future mo. Ibig sabihin, meron ng future, ang gagawin mo na lang is lalakaran mo na lang. Success is the proper use of time. Tama hindi? Kasi kahit successful ka sa paningin ng tao, if you are not using your success, if you are not using your time, ibig sabihin properly, you are not successful. Imagine mo, umabot ka na ng 60 years old, and then you come back to your life, you are doing things that is not important. You are not successful. Kasi our currency of life is what? Time. Ibig sabihin, what we use of our time is what determine your success. Amen? Amen? Kuha natin? Medyo mabilis ba tayo? So, success is the proper use of time because it doesn't make sense that our king is the most powerful king and we are the sons and daughters and we are not prosperous. Amen?
Amen? That means our future is already what? Already defined. Ibig sabihin, lalakaran na lang natin. And by design, prosperity is our future. Pakisabi sa katabi mo, prosperity is your future. Let's read Isaiah 46 para makita natin to. Isaiah 46, anong sabi dito sa Isaiah 46? I make known, sabi niya, I make known from the beginning. Alam nyo na, sa umpisa pa lang, sabi niya, I make known from the beginning, from the ancient times, sa noong una pa talaga. Who is still to come, I may say, my purpose will what? Stand, and I will do what I please. Ibig sabihin, from the beginning of time, the Lord knows already your future. Amen? Now, the question is, how can I make certain that I will become successful? Kasi pag sinabi mo lang to, inintindi mo lang, ang dami, bakit ang daming hindi prosperous? Bakit ang daming hindi successful? Because, kailangan mo munang i-answer itong 5 question na to in your life. Pag na-answeran mo to, success or prosperity is inevitable. Ano nga yun? Inevitable. Ibig sabihin, you cannot avoid success. Amen? Handa na tayo sa 5 question? Amen? Number 1, who am I? Kilala ba talaga natin yung mga sarili natin? Who am I? Number 2 question, you have to answer, where I came from. Ano? Where I came from. Saan ako nanggaling? Are we sure that we know where we came from? O hanggang ngayon, naniniwala pa rin tayo sa sabi-sabing galing tayo sa unggoy? Amen? Number 3, why I am here in earth. Ito yung mga question talaga na dapat na sabi sa the greatest question, dapat alamin mo kung bakit, anong purpose mo, bakit nandito ka sa earth. Number 4, what I can do, anong ginagawa ko dito sa earth. And lastly, which is the very important, where I am going. If you can answer these 5 questions, success is inevitable or prosperity is inevitable. So are we ready to start? Handa na tayo mag-start? Amen? Okay, let's start with number 1, who I am. Sino ba talaga ako? Pakisabi nga sa katabi mo, kilala mo ba ako? Pakisabi sa sarili mo, kilala mo ba talaga ako? Who I am. Kilala niyo ba talaga kung sino kayo? Do you really know your identity? Kahit hanggang ngayon, nakikihiram pa rin tayo ng identity ng iba. No? In our culture ngayon, ang ginagawa ng kaaway is lituhin tayo on our real identity. Bakit? Kasi pag nalito tayo, chances are, we gonna borrow from identity to another identity. For example, ang tunay mong identity talaga is babae. But the media branded na pag mahaba ang buhok, hindi importante yung kuan mo. Meron pag ibang gender maliban sa babae. No? Pero, ang totoong pagkakilanlan mo sa sarili mo, if you will gonna trace, isa lang talaga ang design. 2 lang talaga, babae at lalaki. But, dahil nalito ka na ngayon sa culture, may tinatawag na mga culture, may binabrand sa social media, now, you have to borrow the identity of others. Ang problema, pag nakiki-identity ka sa others kasi hindi mo alam yung identity mo, you will get confused. And when you get confused, doon na nagka-uumpisa yung mali-maling paraan ng pamumuhay. Amen? Naniniwala tayo? Identity, education system, na binibigyan natin yung sarili natin na mag-determine na tayo ay nagdidictate sa atin ang education. Dapat dito ka magaling, dapat dito ka magaling. Pero actually, kung ikaw lang talaga, magaling kang mag-drawing. Pero gusto ng nanay mo or tatay mo,
paaralin ka sa magandang edukasyon, ang identity mo, pinakita sa'yo na ito ang mas magandang course. No? You let other people dictate your identity. Kaya ang mundo ngayon is super gulo. Listen to this. Your identity is your calling. Pakisabi sa katabi mo, your identity is your calling. At kung paano mo ginampanan yung at tinugunan yung pagkatawag sa iyo ng Panginoon. Kung ikaw ngayon ay tinawag na maging doktor, then your identity is to be a doctor. When you are called to be a pastor, then your identity is to be a pastor. When you are called to be a music leader, ministry, your identity is to be a music leader or to be a music ministry. Ang tanong, ginagampanan mo ba yung sarili mong identity o nakikipag-identity ka sa iba? The moment you lose your identity, you lose yourself. Kaya ang daming magulo ngayon dito sa mundo kasi in the first place, hindi nila alam yung pagkatawag nila. My question is, alam ba natin yung pagkatawag natin? Or until now, hinahanap pa rin natin kung tinawag ba talaga tayo. Naniniwala ba tayo na lahat tayo may pagkatawag? Ngayon, dapat gampanan natin ang ating pagkatawag. Uulitin ko, your identity is your calling. Kung paano ka tinawag at kung paano mo tinugon si Lord. Amen? And you can find your own identity, hindi sa kung sino-sino, hindi dyan sa katabi mo, hindi sa mama at papa mo, hindi sa education system, hindi sa world, kundi makikita mo yung identity mo sa pagkatawag ng Panginoon sa iyo. Amen? The question is, alam mo ba kung anong pagkatawag ng Panginoon sa iyo? Now, kung alam mo, gampanan nyo ang pagkatawag ng Panginoon sa iyo. Why? Because the only way to make things into places is to know your identity. Kaya ang daming mga taong na parang hindi kampante sa sarili nila kasi hindi nila alam yung pagkatawag nila. Ngayon, nag-iinggitan tuloy. Pero kung alam mo yung pagkatawag mo, hindi ka dapat naiinggit sa iba. Why? Because you know that you are unique to your own selves. Tama hindi? Kung may magagawa siya, may magagawa ka. You are just like a piece of a puzzle na pinag-fit para maging isang beautiful masterpiece. Amen? Kaya dito tayo sa Imay, hindi ko sa sinasabi, walang kuan dito, may sarili-sariling identity. Si Ate Patricia, magaling kumanta, doon siya sa pagkanta. Amen? Yung iba, magaling sa dito. Si Ate Angel, magaling dito. Doon siya. No? You have your own identity. Amen? Palapakan natin si Lord. Palapakan natin si Lord. Praise God. That's why identity is very important because you will learn your self-significance if you know your identity. Amen? Alam mo na significance ka, nag-i-exist ka if you know your identity. Number 1 yon. Ngayon, my question again, kilala ba talaga natin kung sino tayo? Do we know who we are? Sabi sa katabi mo, do you know who you are, ate? Amen. Number 2 tayo. What is question number 2? Where I came from. Itong question na to, tinanong nyo ba talaga sa sarili nyo or nakakarinig lang kayo kung saan? When you started here, kahit hindi pa tayo sa aim high, alam na ba natin kung saan tayo nanggaling? Maraming mga curious dito, nagtatanong, are you sure kung saan ba talaga tayo nanggaling? Sino sa atin dito ang nakarinig na ng Theory of Evolution ni Charles Darwin? Yung mga kasama kong nag-aaral dati. Amen? Ano yung theory of evolution? Theory of evolution simply dictates this. Human, sabi dito, we descends with modification. The idea is that the species change over time, give rise to a new species, and share the same ancestor. Ibig sabihin, if you believe in the theory of evolution, ibig sabihin, galing ka sa isang bagay na nag-evolve, naging new species, nag-evolve, hanggang sa naging tao ka.
In other words, galing ka sa unggoy. No? Alam mo, may kwento dito, no? Isang estudyante, alam mo, kapapunta lang niya ng college, no? Kapapunta lang niya ng college. Sa US to, sa amin doon sa Massachusetts, US, no? Siyempre, kuan siya, excited siya, punta siya doon. You know, pagdating mo ng college, maraming mga org dyan at saka maraming mga debate yung mga college doon. Tapos, nakakuan siya sa isang kuan, sinabi tayo na, napunta siya doon sa mga naniniwala sa mga kapanalig ni Charles Darwin. Nakuan na galing daw sila sa unggoy, galing sa unggoy. Ngayon, itong bata ito, na-shock siya, culture shock. Ano, galing ako sa unggoy? Umuwi siya, tumakbo siya ngayon sa nanay niya. Nay, galing daw tayo sa unggoy. Sino nagsabi? Yung classmate ko. Hindi, anak, hindi tayo galing sa unggoy. Yung tatay mo lang. Amen? Actually, this is the powerful na lahat, hindi totoo na nanggaling tayo sa unggoy. Gusto niyo bang malaman talaga kung saan tayo nanggaling? Let us consult our Bible. Basa tayo. Genesis 1:27. Basa tayo. Very clear. Very exact and very exact definition kung saan tayo nanggaling. Anong sabi? So God created mankind in where? In His what? Own image. In the image of God, He what? Created them. Male and female, He created them. So saan tayo nanggaling? Sa imahe ng Diyos. We are created in the image of likeness of God. Ngayon, dahil alam na natin kung saan tayo create, huwag tayong papayag, kapatid, na sabihin sa atin na galing tayo kung saan-saan. It is a blasphemy to the Lord. Na galing ka sa isang imahe, tapos sabihin, galing ka lang sa isang species na nag-evolve. Amen? Ngayon, kasi alam mo na galing ka sa Lord, galing ka sa infinite source of everything, hindi mo napapatulan yung mga nagsasabi sa'yo, wala ka, mukmafi ka. Hindi ka, pangit-pangit mo, hanggang ganyan ka na lang. Single ka na lang forever. Maraming mga nagbubulong na ganyan. Hindi ka na makakapagtapos. Kasi ganyan ka na lang. Wala kang mararating sa buhay. Ngayon, ang question is, do you believe that God is powerful? And you are created in the image of likeness of God. Mapapayag ba ang Lord na His wonderful creation is mukmafi? Papayag ba ang Lord na ang kanyang pinakamainam na likha walang mararating sa buhay? Papayag ba ang Lord na ang kanyang pinakamainam na likha na hinango pa niya sa kanyang personal na imahe is mukmafi? Di ba hindi? So ngayon, alam mo na that you are came from the God, from our source is our Lord. Dapat alam mo na ngayon, you can now evade the lies of the enemy. Kasi alam niyo mga kapatid, ang pwedeng gawin ng kaaway is magsinungaling. Para pahinain ang loob mo. Ang totoo, hindi ka magiging single forever. Ang totoo, may nakaraan na tao sa'yo. In God's perfect time. Ang totoo, makakapagtapos ka ng pag-aaral kahit ganyan ka. Ang totoo, ikaw, wala ka lang sa timing. Pero darating ang panahon, magkaka-timing ka rin. Amen? So, dapat alam mo, ang pagkadesenyo sa'yo ng Panginoon para alam mo ang wastong pagkagamit. Tama hindi? Ngayon, kung hindi mo alam ang pagkadesenyo sa'yo, mahihirapan ka hindi. Kasi dinisenyo kang, for example, dinisenyo kang lumipad, ang ginawa mo, pinangsasabong mo yung sarili mo. Siyempre, hindi ka naman dinisenyo dyan, dinisenyo ka dito. Siyempre, mas effective ka kung saan ka dinisenyo. Kaya, importante, alam mo kung saan ka nanggaling. Amen? May kasabihan sa Tagalog, ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay mababangga. Hindi. Ang hindi marunong lumingon sa pananggalingan, hindi makakarating sa paroroonan. It is very important to know
where we are or saan tayo nanggaling for us to understand our design and for us to understand how to move forward with our design. Amen? Amen. Palapakan natin si Lord. Praise God. Ngayon, alam na natin ang ating pagkadisenyo. Pag inakyat pa natin sa 26, malalaman natin kung ano ating purpose. Pero dahil alam na natin ang ating pagkadisenyo, alam natin na lahat ng bagay, all things work for good sa lahat ng nagmamahal sa Kanya. Amen? Question, are we really love God? Amen. Number 3. Number 3 na tayo. Number 3 question, ano yon sa nagno-notes? Why I am here on earth. Ngayon, question, alam nyo ba kung bakit kayo nandito sa earth? Ha? Yung nasa online, my question is, do you really know why you are here on earth? Kung nagpunta kayo, kung ang alam nyong purpose nyo dito sa earth is tumanda, magtrabaho, magpaaral ng anak, tapos magpaaral naman ng anak, ikot-ikot lang, then you are missing something. Hindi tayo create ng Lord dito sa earth para lang tumanda, magpaaral ng anak, magtrabaho, mag-travel. No. We have the greater purpose here in earth. Why? No. Bakit kailangan mong malaman ang iyong existence? Bakit? Why? In order for you to understand your purpose. My question is, do we all have purpose? Do we all have purpose? Ulit, do we all have purpose? But in order to understand if you have purpose is first, you have to know that you have purpose. Tama hindi? Why? You can never understand something that does not exist. Tama? So, you have to understand na dapat meron kang purpose. Now, kung meron kang purpose, the question is, what is your purpose? The problem of the majority of people is they do not have clear understanding of their purpose. Kaya, marami sa atin nahihirapan na ma-fulfill yung life goals nila. And the greatest, alam nyo mga kapatid, ang mahirap solusyonan na tanong is kung paano natin malalaman yung purpose natin dito sa earth. Kaya ang daming mga librong isinulat, purpose-driven life, kung ano-anong mga sinulat, hindi ko sinasabi, just to understand why we are here on earth. Amen? For you to understand why you are here on earth, we have to understand why the Lord created us. Tama hindi? Bakit? Kasi lahat ng bagay na create ng Lord, may purpose. Tama hindi? Do you believe that God is perfect? So if God is perfect, God does not what? Commit mistakes. So lahat ng ginawa niya, kung sino-sino ka man, kung ano ka man, lahat may purpose. Tama hindi? So you want to know your purpose? Gusto ba nating malaman yung purpose natin dito? Amen. So if you want to know your purpose, basa tayo, Genesis 1:26 ulit. Favorite verse, Genesis 1:26. This is the original intention of God, why He created us. Nandiyan na, Kuya Ken? Then God said, anong sabi? Let us make man on our own what? Image. We are created in the image of likeness of God. No. Then, and let them rule over the fish of the sea and the birds of the air, over the livestock, over the earth, and over the creature that moves along the ground. Anong sabi? Let us make man around the image and let them rule over. Ang rule na tinatawag, in the other words, in the other translation, ito yung dominion. And let them have dominion. Pag sinabing dominion, this is how you are going to manage the creation of God. So lahat binigay ni Lord, we are created by God to dominate His what? Creation. Pakisabi, dominate His creation. So that's why
Pag hindi ka nagdo-dominate, pag feeling mo sa buhay mo palagi kang talunan, pag feeling mo sa buhay mo hindi ka pasulong, patras ka, no? Ibig sabihin, you are not fulfilling the purpose of the Lord to you. Amen? So, ang dominion, this is to dominate not only the creation, but also your life problems, your expectancy, dapat na-dominate mo yan. Kaya, alam nyo mga kapatid, the greatest tragedy is not death actually. No? But the greatest tragedy is the life without purpose. Naniniwala kayo doon? Bakit? Imagine ninyo, 60 years old na kayo, hanggang ngayon hindi nyo pa rin alam kung bakit kayo create ng Lord sa earth. Hindi nyo alam ngayon mag-function ng maayos. No, naniniwala kayo na lahat ng create na Lord may purpose, tama hindi? Ikaw, 60 years old ka na, hindi mo pa rin alam yung purpose mo. Ang question, create ka ba ng Lord o hindi? Iba ka iba nag-create sa'yo kapatid kung hindi mo alam yung purpose mo. No? Amen? So, life greatest challenge is knowing what to do. Kasi bakit? Our currency in earth is what? Time. Ibig sabihin, kung hindi mo alam yung ginagawa mo, hindi mo alam yung purpose mo, ibig sabihin, you are wasting your time. The greatest mistake in life is being busy but not effective. Akala natin, effective na tayo, busy tayo sa pinaggagawa natin. The question is, yung ginagawa mo ba, tama ba yan? Or busy-busyhan ka lang? Aligaga ka ng aligaga, hindi mo naman alam ang ginagamitan mo ng time. The greatest failure is to be successful in the wrong assignment. Success is measured by the effectiveness of using one's time. Kuha natin? Ibig sabihin, your success is measured when you are using the right time, yung pinagagamitan mo ng tamang time, no? So kung sa tingin mo ngayon, mga kapatid, you are overwhelmed with the situation, you are overwhelmed with the problem, and you don't know how to handle it, and you don't know how to dominate it, the question is, are you really fulfilling your purpose? What is your purpose? Pakisabi, to have dominion. Then dominion, ibig sabihin, you are above all the situation. You are above all your situation. Dapat alam mo at dapat nagre-recheck tayo palagi ng ating mga priorities. Hindi ko sinasabi dito, may mga, hindi ko sa sinataas, pero si Kuya JP at si Ate Susain, they know the priorities. Amen? Kahit hindi na pumasok, kayon lang siguro kasi masisisante na yon. Palaging nandito kahit may pasok No? Pero the question is, alam nila kung ano yung priority nila, alam nila kung anong mas importante sa hindi importante. Yan, my question is, do we know what is important at what is not important to us? The kingdom of God is the most important things of all. Pakisabi sa katabi, kingdom of God. Everything is secondary. Lahat that supersede the kingdom of God is secondary. Everything that supersede. Except kung matatanggal ka, nagagaya ngayon, wala sa Ate Susin. May event Pag hindi pa pumasok, matatanggal na siguro Hindi naman gugustuhin ng Lord na matanggal ka rin sa trabaho. Pero pag meron pang kaparaanan, kagaya kagabi, nag-undertime na naman. Hindi ko sinasabi. Para maka-attend lang ng devotion. Nung nakaraan, nag-leave ng tatlong araw para makapag-practice sa anniversary. That is called prioritization. Ano yun? Prioritization. Now, my question is, what is our priority? Because what is the use of your time? And I will tell you what is your priority. Sinabi mo, priority ko si Lord, priority ko in the kingdom. Priority mo in the kingdom, tinataon mo nga yung schedule mo sa may mga gawain, priority mo yung kingdom.
what is the weight of the kingdom and what is the weight? May naalala ko dito, kaya sumikat nitong isa to, pinagpalit yung yung sideline. Pinagpalit ang sideline sa gawain. No? May mga ganito tayong testimony. But the question really is the kingdom supersedes your... Kayo na magdugtong. Palakpakan natin si Lord. Amen? Is the kingdom supersede kung anong ginagawa mo ngayon? Purpose, goal, all secondary. You have to maintain that you are. Dapat nasusunod natin yung Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen? Amen. Number 3, anong number na tayo, Pastor Jen? Number 4. Anong question number 4? What I can do. What can I do? Ngayon, na-solve na natin kung what is our exist. Ano yan? Why do we exist on earth? Now, ang question, what we can do naman. Anong magagawa ko dito sa earth? Anong magagawa ko sa meron ako ngayon? Have you ever remember the story of the Sermon of the Mount? Yung Sermon of the Mount, na si Lord nagpakain ng 5,000 ba yun? More or less, mga 5,000. Hindi naman na specific ang Bible, no? Pero nagpakain siya in just 2 what? 5 loaves and 2 fish, no? So, the Lord will bless you on whatever you have that you can offer to Him. Pakisabi sa katabi mo, kung anong meron ka, i-offer mo yan kay Lord. Kasi hindi ka naman i-bless ni Lord kung anong wala ka. Makikihiram ka mo. Pahiram muna dito kasi i-offer ko to kay Lord. Whatever you have, whatever small talent you have, whatever you can do to the ministry, offer it to the Lord. Why? Because in a simple things, He will bless you. Pero the question is, kahit yung mga pagdala lang natin sa mga sarili natin dito, yung excited tayo pumunta ba kay Lord, ginagawa ba natin? O kung hindi pa tayo paalalahanan, magsimba na tayo. Ngayon, what you can do for the advancement of the kingdom of God? Ask yourself. Hindi kung, sabi nga, ano ba yung sabi ni John F. Kennedy? Yung, ask what you can do for your what? Country. Hindi yun. But do not ask what you can do for yourself, parang gano'n, no? Pero, the question is, alam mo ba talaga ang ginagawa mo for the advancing of the kingdom? Or just nakikiride on ka lang? So kung tatanungin ka ngayon, mga kapatid, kung tatanungin natin yung mga sarili natin, saan na ba yung nagagawa natin in the advancement of our kingdom? Napalabas na ba natin yung mga gift natin? Kung meron man tayong potential na ibigay na ba natin sa Panginoon? Or simply, hanggang ngayon, nakatago pa rin? Are we nurturing our potential? Are we using our gift for the advancement of the kingdom? Are we doing our best for the advancement of the kingdom? Or we are still not using it? Simple things that you can do to the Lord. Sabi nga ni Lord, kung mapagkakatiwalaan ka in the small things, you will be trusted on the bigger things. Amen? Amen. Palakpakan natin si Lord. Praise God, praise God. So dapat, alam natin ang ginagawa natin for the enhancement of the kingdom. Lastly, number 5, the very important question that we need to answer. Ano yon? Where I am going. Saan ba ako pupunta? Bakit ko ginagawa tong mga to?
Bakit ako nagpapagal? Bakit ako nagsiserve kay Lord? Bakit kailangan kong malaman ang purpose ko? Why do I need to be in the kingdom of God? Kasi, why? Kasi dapat mong masagot ng question na to. Saan ba ako pupunta? Saan ba tayo papunta? What is our goal actually in worshiping, in serving the Lord? Bakit tayo nandito every Friday and nagsusunog tayo ng kilay, we are reading our Bible, and important things, bakit natin inuuna palagi yung kingdom of God? Kasi gusto nating masagot ang question na to, where really I am going? Kasi kung hindi mo alam, kapatid, kung saan ka pupunta, chances are, mawawala ka. Sino ditong nakatry ng mag-drive? Taas ang kamay. Mag-drive na hindi mo alam kung saan ka pupunta. Ha? Kuya Renz? Drive ka lang ng drive, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Anong mangyayari sa'yo? Liligaw. Kung maliligaw ka lang, una, mababangga ka, hindi mo alam kung saan ka liliko eh. No? Wala kang clear understanding kung saan. Wala kang clear understanding kung anong goal mo. Wala kang clear understanding kung saan ka pupunta. Chances are, kung hindi ka mawawala, madidisgrasya ka. Tama hindi? Now, we have to fix ourselves. We have to understand that we are doing this. Why? Because we want to meet and we want to be with the Lord. Pagdating ng araw, mga kapatid, nandyan si Lord. Ito ka sana, oh. Kaso, isang araw na lang, tumakas ka. Isang araw na lang, graduate ka na, tumakas ka pa. Ate Seiji, well done, my good and faithful servant. Ang sarap na pagdating ng araw, masabihan ka ng Lord, well done, my good and faithful servant. My question is, what are we doing today? Remember, what we are doing today really affects what we will become tomorrow. Tama hindi? Ulitin ko, what you are doing today really affects what you are doing tomorrow. If you are serving the Lord, of course, there will come a time na pag namit ka ni Lord, sasabihin ka ni Lord, well done, my good and faithful servant. Amen? Amen. So dito na ako magtatapos. Ay, masaya na sila. Oh. Alam nyo mga kapatid, so magtatapos ako sa isang analogy. Ha? Analogy. Sino dito ang merong Land Cruiser? Tas ang kamay, merong Land Cruiser na sasakyan? Wala? Kuan na lang, Mugi na Honda. No? Alam nyo, ang isang produkto, for example, ang isang manufacturer, for example, Toyota, pag naglabas yan ng isang produkto, hindi inilalabas yan nang hindi tested. Tama hindi? Hindi inilalabas yan nang hindi properly na QC, properly nagawa, properly ginamit o properly tinested. Bakit? Kasi ayaw ng manufacturer o ayaw ng Toyota na mapahiya. Tama hindi? Ayaw ng Toyota na mapahiya. Hindi yan naglalabas ng mga jaldi-jalding product lang without proper testing kasi ayaw ng brand o ayaw ng manufacturer na mapahiya siya. Ang kagandahan pa, pag bumili ka ng Toyota, mayroong tinatawag na what? Anong tawag? Mayroong tinatawag na warranty. Pag brand new ang binili mo, mayroong tinatawag na lifetime engine warranty na tinatawag. At pag nasira ang isang bagay ng under warranty pa, ang kagandahan, all expense paid by what? The manufacturer. Tama hindi? Paid yan ng Toyota, wala kang babayaran. Pero pag napatunayan naman ng manufacturer na ginaldi mo o anong pinaggagawa, pinagbabasak mo yan dyan, ikaw din naman ang magbabayad. Ibig sabihin, you misuse the product. In other words,
pag naayos mo ayos ng mabuti yung produkto at napatunayan na nasira yan, ibabalik yan lahat sa'yo. Manufacturer ang mababayad. All expense bibigay sa'yo. Pero pag nakita naman ng manufacturer na you are misusing the product, ikaw, mabovoid yung warranty, ikaw ang magbabayad. Same lang kay Lord, mga kapatid. Same lang kay Lord. We are His most precious product. Tayo ang pinakamainam niyang likha. Kaya nga sabi sa Jeremiah 29:11, sabi sa Jeremiah 29:11, alam ko na yung future mo. Yung future mo is prosperity. The next thing ko na bago kita ilabas sa produkto, bago kita ilabas sa earth, sabi sa Bible, I knitted you in the womb. Alam ko nang magiging prosperous ka. Dapat gamitin mo lang ng maayos. Nasa sayo na kung gagamitin mo ng maayos o i-misuse mo yung life mo. Kasi pag ginamit mo yung maayos yung life mo, all expense will be paid. Wala kang babayaran. Tama hindi? Lahat ibibigay sa'yo. Because you are using the product good. At kasi nagbabasa tayo, lahat ng mga produkto ng Lord, nagbibigay yan ng manual. Pinabasa yung manual, kapatid. Ang sabi sa manual, dapat tumakbo ka ng 180, 120. Ikaw kasi hindi ka nagbabasa ng manual, ang gusto mong takbo 140 lang, inaabot ka na ng 5 taon, 140 ka lang ng 140. Nagkamali ka, kapatid. You have to use. Tayo ang mga pinakamainam na likha ng Lord, no? So dapat, nasa sa atin na if we are going to misuse our life or use it in the glory of God. To God all be the highest glory. Palapakan natin si Lord. Praise God.